Kabanata 2741. Si Quintina ay anak ng pinuno ng Ancient Clan sa sinaunang realm. Kinausap siya ni James habang siya ay nasa Ancient Realm. Ngunit matagal na rin noong huli silang nagkita. Si Quintina ay isang grand supernatural na ipinanganak na may mahiwagang mga inscription sa loob ng kanyang katawan. Ang isang kababalaghang tulad niya ay nakalaan para sa kadakilaan kahit nasa Apocalypse Age. Nang marinig ang isang boses, tumigil si Quintina sa paglilinaw at iniangat ang kanyang ulo upang makita ang taong papalapit sa kanya. Bahagya siyang natigilan nang makita si James. Makalipas ang ilang segundo, tuwang-tuwa siyang tumayo. James. Lumapit si James sa kanya. Nang makita niya ang maputlang mukha ni Quintina, agad niyang napagtanto na ang sumpa ay sumakit sa kanya. Ikaw talaga James. Matiim na tinitigan ni Quintina si James. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, lumiwanag ang kanyang magandang mukha nang magtanong siya. Saan ka napunta ng ganoon katagal? Sumagot si James. Nagsasanay ako sandali. Umupo siya sa tabi ni Quintina at nagtanong. Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Bane City? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Quintina nang magtanong si James tungkol sa Mount Bane. Maraming dayuhan ang dumating sa Earth. Napakalakas nila, at kabilang sa kanila ang isang malupit na lahi. Pinaalis nila ang lahat ng tao sa Bane City at gumawa ng pamantayan na hindi pinapayagan ang mga tao kahit saan malapit sa Mount Bane. Ang sinumang tao na lalabag ay papatayin ng walang awa, pagkatapos na palayasin sa lungsod. Ang ilang tao ay lihim na nagtungo sa bundok Bane na naglalayong magnilay-nilay sa pag-iisa. Gayunpaman, lahat sila ay pinatay matapos matuklasan. Bilang resulta, ang mga magsasaka mula sa 3,000 mundo ay hindi nang ahas na walang ingat na tumuntong sa Mount Bane at manatili lamang sa labas ng paligid nito. Hinikayat siya ni James para sa karagdagang impormasyon. May nalalaman ka pa ba tungkol sa karerang ito? Umiling si Quintina at sinabing, paumanhin, ayoko, James. Isang boses ang tumawag mula sa malapit. Lumingon si James sa boses at nakita ang isang lalaking nakasuot ng gintong robe na naglalakad. Harold, bati ni James pabalik sa kanya. Si Harold ay mula rin sa sinaunang kaharian. Dati siyang disipulo ng Divinity Sect, ang pinakadakilang sekta sa Ancient Realm, at isang sumusunod ng Divine Holy Emperor. Tulad ni Quintina, isa rin siyang Grand Supernatural. Lumapit si Harold at sinulyapan si James. Sa wakas nagpakita ka na. Nagsumikap ako nitong mga nakaraang taon upang linangin at talunin ka balang araw. Nasa sabik si Harold na makita si James at ang pagkakita sa kanyang karibal ay nag-udyok sa kanyang motibasyon. Bahagyang ngumiti si James bilang tugon. Inamin niya na si Harold ay isang kababalaghan. Ang sinumang ipinanganak na isang grand supernatural ay likas na makapangyarihan. Wala sa kanila ang mahina. Gayunpaman, nadama pa rin ni James na si Harold ay may mahabang paraan. Tumingin siya sa dalawa at nagtanong, mahusay ba kayong lumalaban sa sumpa? Marahang umiling si Quintina at sinabing, ang sumpa ay kakilakilabot. Mula nang ako ay isinumpa. Nakatagpo ako ng hindi mabilang na mga problema na lubhang nakahadlang sa aking paglilinang. Tahimik ding tumanggo si Harold at sinabing, yeah, same here. Ang universo ay nakatakdang lipulin ang mga tao. Gayunpaman, lalabanan ko ang sumpa at makakamit ang magagandang bagay sa panahon ng Apocalypse. Inilibot ni James ang paligid. Humigit kumulang 100,000 magsasaka ang natipon sa lugar. Lahat sila ay isinumpa. Ngunit sila ay malakas at kayang sugpuin ang mga epekto ng sumpa sa ngayon.
Karamihan sa mga namatay sa ilalim ng sumpa ay mga ordinaryong tao. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si James. Sa paghusga sa kasalukuyang lakas ng mga nagsasaka ng tao, posibleng mabuhay ang sangkatauhan hanggang sa maimbento ang mga elixir upang sugpuin ang sumpa. Tanong ni Quintina, "By the way, James, bakit ka nagpunta dito?" Lumambot ang ekspresyon ni James nang sumagot siya. "Narinig ko ang isang dayuhang lahi na nagdudulot ng kaguluhan sa Mount Bane. Kaya pumunta ako upang suriin ang sitwasyon." Kabanata 2742. Nasuri na ni James ang lakas ng mga manggugulo na mga dayuhan na ito bago pumunta sa Mount Bane. Si Henry at ang iba pa ay nasa ika-15 yugto ng Sage rank. Ngunit gumawa sila ng kanilang mga pambihirang tagumpay sa Galileo kung saan walang mga selyo sa kanilang katawan. Bilang resulta, ang kanilang mga base ng paglilinaw ay sa panimula ay napaka-hindi matatag. Malapit lang sila sa ika-10 yugto ng Sage rank kung paikliin nila ang kanilang cultivation base. Nangangahulugan iyon na ang kanilang lakas ay nasa ika-10 yugto lamang ng Sage rank kung talagang naabot nila ang tuktok ng bawat yugto bago pumasok sa susunod. Si James ay naging isang Sage kamakailan. At ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang 10th rank Sage. Kahit na ginamit niya ang Sacrilegious Ascension at i-activate ang kapangyarihan ng Dragon Bone, kulang pa rin ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan sa espada ay higit na nakahihigit sa kanyang cultivation rank. Bago siya naging Sage, pinatay niya ang isang halimaw na nasa itaas ng ika-10 yugto ng Sage rank sa Galileo gamit lamang ang una at ikalawang yugto ng swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Sinuri ni James ang sarili niyang lakas. Siya ay magiging dahado sa isang one-on-one na labanan laban sa isang Sage. Gayunpaman, maaari niyang patayin kaagad ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkakataon na gamitin ang kanyang walang katulad na espada. At saka, mayroon pa siyang isa pang trumpo, ang Nine Heavens God Annihilating Formation. Karamihan sa mga sundalo sa loob ng Celestial Abode ay naging Sage. At ang ilan ay umabot pa sa napakataas na yugto sa loob ng Sage rank. Si James ay mayroong 400,000 sundalo na kayang gawin ang Nine Heavens Gold Annihilating Formation, ang Infinity Steel, at hindi mabilang na iba pang mga kayamanan sa kanyang pagtatapon. Kung gagamitin niya ang mga ito, mag-uutos siya ng napakalaking lakas at makakalaban pa niya ang isang powerhouse sa ika-20 yugto ng Sage rank. Matigas na sinabi ni Quintina, "Alam kong makapangyarihan ka at ang iyong kakayahan ay higit sa amin, James. Gayunpaman, ang ating mga kalaban sa pagkakataong ito ay mapanganib. At hindi na kailangang kumilos ngayon. Ipagpatuloy mo lang ang paglilinaw ng maluwag." Sumama din si Harold. "I agree. Pinalayas lang nila kami sa Bane City. It's not that serious of a matter." Pareho nilang kinumbinsi si James na huwag kumilos ng walang ingat at labanan ang mga dayuhang lahi habang ang mga tao ay nasa matinding kahirapan. Kung ang mga dayuhang ito ay nagalit at nagsimula ng patayan, ito na ang katapusan ng sangkatauhan sa Earth. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Alam ko kung kailan hindi tatawid sa linya. Hindi pa rin ako sigurado sa lakas ng mga dayuhan na ito at gagawa lang ako ng kaunting pagsisiyasat. Gagawa lang ako ng plano pagkatapos kong mas maunawaan lakas nila." Binalaan siya ni Quintina. "Kung gayon, mag-ingat ka, ma'am." "Mag-iingat ako." Tumango si James. Tumayo siya at naglakad papunta sa Mount Bane. Hindi pinawi ni James ang sumpa sa katawan nina Quintina at Harold. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang curse magic sa loob ng kanyang katawan ay halos umabot na sa pinakamataas na kapasidad nito.
At hindi siya nangangahas na pabayaang sumipsip ng mga sumpa mula sa iba dahil sa na may malalang kahihinatnan kapag sumisipsip siya ng sobra. Bukod dito, ang 400,000 kawal sa kanyang celestial abode ay pinatawan pa rin ng sumpa. Nagplano si James na maghintay hanggang sa maabot niya ang isang mas mataas na ranggo ng paglilinaw bago sila tulungan sa kanilang mga sumpa. Kung isa sa alang-alang ang kanilang lakas ngayon, maaari nilang mapaglabanan ang mga sumpa sa ngayon. Humakbang si James at sumulong papunta sa Mount Bane. Hindi nagtagal, pumasok siya sa paligid ng Mount Bane. Maraming mga kumpleto na armadong sundalo na may mga sandata ang makikita sa daan ng bundok sa kanyang harapan. Nang makalapit na si James ay nakita niyang hinarangan siya ng mga ito. Ang mga tao ay ipinagbabawal na magpatuloy sa puntong ito. Napatingin si James sa mga nilalang na may anyo ng tao. Hindi siya sigurado kung saang lahi sila nagmula. Kumunot ang noo niya at nagtanong, "Ano ang sinabi mo? Bawal ang mga tao na lumampas sa puntong ito. Sino ang gumawa nito? Nasa Earth tayo. Ito ay teritoryo ng tao. Bakit hindi sila pinapayagang?" Isang sundalo ang tumingin kay James at sinabing nanunuya. Ito ay isang nagkakaisang kasunduan sa pagitan ng lahat ng mga lahi. Ang mga tao ngayon ang pinakamahina na lahi sa universo. Ang Mount Bane ay ang sealed realm ng mga tao. Paano nakapasok ang gayong hamak na mga nilalang sa isang kamangha-manghang lugar? Haha, humagalpak ng tawa si James. It's a unanimous agreement between all the races. Hindi mo man lang sinabi na ito ang human realm. Tao ang may huling say sa human realm, sino kayong mga dayuhan para makialam at mag-order sa amin sa sarili naming teritoryo? Umalis ka na rito. Kung hindi, magsisisi ka na hindi mo ginawa. Kabanata 2743. Kumukulo ang dugo ni James. Hindi niya inasahan na ang mga dayuhan ay magiging walang kabuluhan upang sakupin ang Mount Bane. Kung hindi niya sila pipigilan, magpapatuloy sila sa buong Earth. Ang Mount Bane ay kasalukuyang lugar na pinakasagana sa espiritual na enerhiya sa Earth. Ang mga tao ay isinumpa. Kaya kailangan nilang sumipsip ng espiritual na enerhiya upang maiwasan ito. Determinado si James na bawiin ang Mount Bane mula sa mga dayuhang ito. Pinandilatan niya ang mga kawal na nakaharang sa kanyang dinaraanan. Ang mga sundalo ay medyo malalakas na si Sage. Sa Earth, nag-utos sila ng malaking halaga ng kapangyarihan. Kahit na ikumpara sila sa mga outsiders mula sa 3,000 worlds. Ang mga sundalong ito ay mas mataas din sa kanila. Pagsisisihan mo kami. Ha! Isa sa mga sundalo ang nagbigay kay James ng once-over. Bagamat hindi niya ma-verify ang lakas ni James. Alam niyang si James ay isang tao lamang mula sa Earth. Hanggat ang kalaban ay isang Earth human. Wala siyang pag-aalinlangan na simulan ang pakikipaglaban sa kanila. Masungit na sabi ng sundalo. Ano ang gagawin mo? I'll rip you to shreds. Bago pa makasagot si James sa sundalo, umalangaw-ngaw ang isang matitigas na boses mula sa malayo. Nang marinig ang boses, lumingon si James para hanapin ang pinanggalingan. Dalawang babae ang lumipad papunta sa kanya mula sa malayo. Ang isa ay nakasuot ng itim na damit, at ang isa naman ay nakasuot ng puti. Pareho silang kasing ganda ng mga bulaklak at naglalabas ng ethereal aura. Thea. Natigilan si James matapos makilala ang isa sa mga babae. Bumaba si Thea mula sa langit, she beamed at James who was in the process of confronting the foreign soldiers. James! Lumapit si Thea kay James at yamakap sa kanya. Binigyan siya ng mahigpit na yakap. Ikaw talaga, Thea, nakabalik ka na mula sa Demon Realm. Tuwang-tuwa si James. Sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang nakikitang pag-aalala ay para sa kaligtasan ni Thea. Ngayong ligtas na siyang nakabalik sa Earth, ang kanyang mga alalahanin ay sa wakas ay naipahinga na. James!
Tawag ng ibang babae kay James. Noon lang napansin ni James ang ibang babae na kasama ni Thea. Lumingon siya sa kanya at awkward na natigilan matapos siyang makilala. Hinarap siya ni Brielle. Alam mo ba kung gaano kita kahirap sa mga taon na ito? Napakamot ng ulo si James. Gusto niyang magsalita pero hindi niya napigil ang magsalita. Paano sasabihin ko sa kanya na pinakasalan ko lang siya para lang nakawin ang puno ng body ng pamilya niya? Kung may lumabas na balita tungkol dito, tiyak na magpapadala ang Lobran clan ng mga powerhouse para tugisin ako. Tiningnan siya ni Thea ng masama at siniko siya. Napakalihim mo. No, James. Sinamantala mo ang pagkawala ko at nasangkot sa ibang babae sa Demon Realm. That's not even the worst of it. You married her after everything. I'll explain everything to you later. Thea, bulong ni James kay Thea. He immediately recalled something and asked, "Nga pala, bakit kayo magkasama?" Sabi ni Thea, "Nang pumunta ako sa Demon Realm, nalaman ko ang tungkol sa seremonya ng kasal mo. Nagtungo ako sa Lobran clan. Pero nabalitaan kong umalis ka sa gabi ng iyong kasal. Sinundan ako ni Brielle para hanapin ka. Dahil hindi ako pamilyar kasama ang Demon Realm, hinayaan ko siyang sumama sa akin. Ang Hadin clan ay nagbukas ng isang daanan sa Earth. At kami ay bumalik ng magkasama." Binigyan ni Thea si James ng mabilis na buod. Kabanata 2744. Natural. Tuwang-tuwa si James na bumalik si Thea sa Earth. Maraming mahabang taon na ang nakalipas mula noong huli silang magkasama. Tuwang-tuwa siyang makita muli ang magandang mukha nito at walang kapintasan. Gayunpaman, marami pang mahahalagang bagay ang humihingi ng kanyang atensyon. Ang mga dayuhang sundalo ay nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan sila na parang mga clown. Muling binalaan ni James ang mga sundalo. "Umalis ka na. Pupunta ako sa Bane City sa Mount Bane." Ngumuso ang isa sa mga sundalo at inutusan ang kanyang mga nasasakupan. "Patayin sila." Swoosh! Mabilis silang pinalibutan ng mga gwardya at binunot ang kanilang mga espada. Bago pa makakilos si James, ipinatawag na ni Thea ang Malevolent Sword. Pinitik niya ito ng bahagya. At isang sinag ng sword light ang hamampas sa umaataking mga sundalo. Si Thea ay nagsasanay sa Demon Realm sa loob ng maraming taon at nakaranas ng hindi mabilang na malapit na makipagtagpo sa kamatayan. Hindi na siya ang inosenteng babae noon. Ngayon, siya ay isang puwersa na dapat magsimula alang. Siya ay sumalakay ng mapagpasyang at hindi nagpakita ng awa sa kanyang mga kalaban. Kumunot ang noo ni James sa eksenang nasa harapan niya. Tumingin siya kay Thea at sinabing, "Honey, bakit mo ginawa yun? You should leave these things to me. It's my job." Inalis ni Thea ang Malevolent Sword at binigyan ng magandang ngiti si James. Ang sinumang tao ay dapat magkaroon ng karapatang parusahan ang mga dayuhan na ito. Nahuli ako sa sandaling iyon at hindi na ako nakapagpigil. Alam na alam ni Brielle kung anong klaseng tao si Thea. Sa nakalipas na ilang taon ng pakikipagsapalaran kasama si Thea, nasanay na si Brielle na makakita ng mga malagim na patayan. Alam ni Brielle kung ano ang kayang gawin ng maganda at kaakit-akit na babaeng ito. Kaya naman, hindi nabigla si Brielle sa nakita. "Pumunta tayo sa Bane City." Hindi na itinuloy ni James ang issue. Matapos makipag-ayos sa mga sundalo, dumiretso agad sila sa Bane City. Samantala, isang gwapo at nakasuot ng itim na lalaki sa edad na 20 ang nakaupo sa pinakamataas na upuan sa isang marangyang mansyon sa Bane City. Nagtipon ang iba't ibang nilalang sa bulwagan. Ang mga nilalang na ito ay mula sa buong sansinukob. Lahat sila ay mula sa mga kilalang lahi at lahat ay kilala sa malayo at malawak para sa kanilang kapangyarihan. Maging sina Jace at Marcelo ay kasama sa mga nagtipon doon. Nag-uulat, "Sir." Sa sandaling iyon,
Isang gwardya ang sumugod at napaluhod. Panginoon ko, pinatay ng mga nanghihimasok ang mga sundalong nagbabantay sa pasukan ng Mount Bane at papunta na sila sa Bane City. Bang! Nang marinig ang ulat, hinampas ng lalaking nasa pinakamataas na upuan ang mesa at galit na sinabi. Hindi ba't nagbigay ako ng babala na ang mga tao ay hindi pinahihintulutan sa Mount Bane? Sino ang nangahas na lumampas sa bundok? Sa ibaba ng hall, tumingin si Jace kay Marcelo at bumulong. Kung hindi ako nagkakamali, dapat si James. Tumango si Marcelo at sinabing, sa mga tao, si James ang tanging tao na makakapatay sa mga kawal ng Athuran. Walang hangganan ang kanyang kawalang ingat. Hindi ba niya alam na ang Bane City ay ganap ng sinasakop ng mga dayuhang lahi? Hindi magagawa niya upang baguhin ang isang bagay gamit ang kanyang lakas lamang. Pabulong na sagot ni Jace. Tingnan muna natin kung ano ang mangyayari. Ang kababalaghang Athuran ay galit na tumayo at nagsabi, patayin ang mga nanghihimasok. Naiintindihan. Matapos matanggap ang utos ay mabilis na umalis ang gwardya. Ang lahat ng mga powerhouse ng Athuran sa Bane City ay ipinadala upang harapin ang nanghihimasok at agresibong tumakbo palabas ng lungsod. Tiningnan ng lalaki ang mga kahanga-hangang tao mula sa buong sansinukob na nagtipon sa bulwagan at nakangiting sinabi. Ikinalulungkot ko ang kahangalan na iyon. Ang mga tao ay tinalikuran na ng landas sa langit at ngayon ay ang pinakamahinang lahi sa sansinukob. Hindi na kailangang magpakita sa kanila ng anumang awa. Kabanata 2745. Hindi mo dapat pababayaan ang iyong bantay. Yorick, narinig ko ang tungkol sa isang kababalaghan sa Earth na nakakuha ng maraming mahuhusay na kayamanan. Kahit si Lucifer ng Hadin Clan mula sa Demon Realm ay natalo ng taong ito. Isa sa mga powerhouse sa bulwagan ang nagpaalala sa lalaki. Haha, tumawa ng malakas ang Athuran prodigy na si Yorick. Kinikilala ko na si Lucifer ay isang kababalaghan na pinapabore ng makalangit na landas. Gayunpaman, paano mo may kukumpara ang mga katulad niya sa akin? Tiwala at mayabang si Yorick. Alam kong si James Cayden ang tinutukoy mo. Nabalitaan ko na siya habang nasa Aether Realm. Kung maglakas loob siyang magpakita sa sarili niya, dudurugin ko siya sa ilang minuto. Anyway, ang mga taong dumating para hamanin kami ay mula sa Rimstead. Na-detain ko na sila at hinihintay kung dumating si James. Ikinulong ni Yorick si Henry at ang iba pa dahil mga subordinate sila ni James. At mula rin sa Rimstead, gusto niyang gamitin ang mga ito para banta si James na magpakita ng sarili. Binalak niyang paalisin si James at agawin ang mga kayamanan na taglay niya. Ito ay isang utos na ibinigay sa kanya ng mga Athuran bago siya dumating sa Earth. Binigyan siya ng clan ng ilang nakamamatay na sandata upang patayin si James at kunin ang kanyang mga kayamanan. Ang mga Athuran ay hindi lamang nagbigay ng mga utos sa kanilang mga alipin. Sa katunayan, karamihan sa mga kampyon na naruroon ay nakatanggap ng mga order mula sa kanilang mga angkan. Dumating sila sa Earth para sa dalawang layunin. Ang una ay upang makipagkumpetensya para sa Providence ng Third Calamity. Ang pangalawa ay ang patayin ni James at kunin ang kanyang mga kayamanan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, walang kumilos ng padalos-dalos. Dahil gusto ng mga Otheren na sila ang mag-udyok kay James. Ang iba ay tahimik na nanunood mula sa gilid. Samantala, nakarating na sina James, Thea, at Brielle sa gate ng Bane City. Pagdating pa lang nila sa gate, maraming gwardya ang sumugod. 10,000 gwardya ang lumitaw at hamarang sa kanilang dinadaanan. Lahat sila ay mga sundalong Athuran at ipinadala ng angkan upang tulungan si Yorick. Nanatiling kalmado si James habang nakaharap ang mga sundalong nakapaligid sa kanila. Itinuring din ni Thea ang mga sundalo ng walang pakialam. Sa kanyang kasalukuyang lakas,
Ang mga sundalong ito nakakapasok pa lang sa sage rank ay hindi makakapantay sa kanya. She looked at James with a bright smile and said, "Honey, will Jay or would you want to do it?" James chuckled lightly and said, "We're here to negotiate with them, not to kill them. We'll try talking first and we'll stay our hand unless negotiations fail." Bumisita si James sa oras na ito para humiling ng mapayapang coexistence sa pagitan ng mga tao at mga dayuhan. Tulad ng dati, kung nabigo ang negosasyon, ang tanging opsyon na natitira ay demoralize ang kaaway sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit ang dalawang figure sa paligid ng Mount Bane. Dalawa silang lalaki. Ang isa ay nakasuot ng baggy robe at medyo chubby. Samantala, ang isa naman ay nakasuot ng puting robe at napakapayat. Ito ay sina Henrik at Chusai. Naglakad ang dalawa papunta sa Mount Bane. Tanong ni Chusai, dapat nakabalik na si James sa Earth ngayon. Tama ba? Tumango si Henrik at sinabing, "It should be about time." Si James ang pinaka nag-aalala para sa mga tao sa Earth. Ngayong nangyari na ang Earth's third calamity, tiyak na babalik siya sa lalong madaling panahon kahit na may importanteng bagay siyang hahaharapin. Nagtataka ako kung saan nagpunta si James at kung ano ang naranasan niya matapos makatakas sa Demon Realm. I'm curious about how much he has grown over the years. Inaasahan ni Chusai na makitang muli si James. Isa rin siyang nilalang na may pambihirang prestihiyo. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mga angkan. Inutusan siya ng kanyang angkan na kaibiganin si James. Sinabi ni Henrik, ito dapat ang Mount Bane. Di ba? Ito ang sentrong punto ng Earth. Kung bumalik si James sa Earth, dapat ay pumunta siya rito. Malalaman natin kung bumalik siya sa pamamagitan ng pagtingin sa paligid dito. Kabanata 2746. Mahigit 10,000 dayuhang sundalo ang nagtipon sa labas ng tarangkahan ng Bane City. Ang mga sundalong ito ay nananakot at malalakas na aura na nagmumula sa kanila. Ito ay maliwanag na resulta ng mga taon ng pakikipaglaban sa matinding labanan. Clop, clop, clop. Isang sundalong nakasakay sa kabayo ang sumakay sa kanila. Dumadagandong ang mga paa ng kabayo habang tumatakbo ito. Nang makita ang eksenang ito, mapaglarong ngumiti si James at sinabing, "What a grand welcome." Tahimik na ngumiti si Thea sa tabi niya. Lumapit ang nakasakay na sundalo at tumayo sa unahan ng hukbo. Tumingin siya sa entourage ni James at malamig na sinabi, "Sino ka? Sabihin ang iyong mga pangalan." Umalangaw-ngaw sa hangin ang mabagsik niyang boses. Bahagyang ngumiti si James at lumakad ng ilang hakbang. Sinagot ang sundalo, "Ako si James Caden. Sino ang kasalukuyang nagpapatakbo ng Bane City? Bilasan mo at iulat kaagad ang pagbisita ko sa kanila." Ang layunin ni James ay hindi magsisimula ng hidwaan kundi makipag-ayos. Gag-antay lamang siya kung mabaygo ang negosasyon. James. Nang marinig ang kanyang pangalan, ang nakasakay na sundalo ay nagulat. Siya ay isang Athuran at narinig na niya ang tungkol kay James noon. Alam niya na si James ay isang kahanga-hangang tao mula sa Earth na nakakuha ng kanilang kahanga-hangang kayamanan. Bukod dito, naghihintay ang young master ng mga Athuran sa pagdating ni James. "Wait here, irereport ko agad ang pagbisita mo." Sumakay ang sundalo sa kanyang kabayo pabalik sa lungsod. Hindi naman nagmamadali sina James, Thea, at Brielle at Metieg ang naghintay sa labas ng lungsod. Maraming mga kababalaghan ang natipon sa isang marangyang mansyon sa lungsod habang hinihintay nila ang mga sundalong Athurans na patayin ang mga taong nanghihimasok na nagsisikap na makapasok sa Bane City. Sa sandaling iyon, isang armadong sundalo ang pumasok sa bulwagan at lumuhad sa lupa. Nakangiting tanong ni Yorick, "How did it go? Naresolba na ba ang issue?"
Sumagot ang sundalong nakaluhod sa lupa. Young Master. Ang pinuno ng mga nanghihimasok ay si James Caden. Hiniling niya na makita ka ng personal. Oh, James! Lumiwanag ang ekspresyon ni Yorick. Natuwa rin ang ibang nilalang na naruroon sa ulat. Hindi pa nila nakilala si James noon ngunit narinig nila ang tungkol sa kanya at alam na nakuha niya ang una at pangalawang probodensya ng Earth. Lahat sila ay dumating sa Earth na may kanya-kanyang gawain. Ang pinakamahalaga ay ang pumatay kay James at makuha ang kanyang kapalaran. Bago pa man, lahat sila ay nakatanggap ng mga babala na si James ay isang hindi pangkaraniwang tao. Sa kabila ng pagkakaroon ng selyo sa kanyang katawan, si James ay nagtataglay pa rin ng nakakatakot na lakas at tingnan siya bilang isang seryosong banta. Wala sa kanila ang nakasaksi sa lakas ni James noon. Dahil gusto ni Yorick na umakyat at ipakita ang kanyang lakas. Gusto ng iba na hayaan siyang subukan muna ang lakas ni James. Lahat ng mga nilalang na naruroon ay nasa sabik. Ngunit walang nagsasalita. Si Marcelo lang ang nagpakita ng pag-aalala. She murmured, "Siya talaga. Anong ginagawa mo dito sa oras na ganito? James, you should have just keep your head down." Sinenyasan siya ni Jace na tumahimik at bumulong pabalik. "Don't worry, let's wait and see what happen." Haha. Tumawa ng malakas si Yorick mula sa pinakamataas na upuan. Kabanata 2747. Narinig ko si James na pinakamalakas sa lahat ng tao sa Earth. Gusto kong makita kung nabubuhay siya hanggang sa kanyang titulo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Yorick at lumabas ng hall. Marami rin sa mga nilalang sa bulwagan ang sumunod. Naghintay si James sa gate ng lungsod. Naghintay si James sa gate ng lungsod ng halos 10 minuto hanggang sa tuluyang dumating ang isang grupo ng mga tao. Mayroong higit sa 500 mga tao, na lahat ay nagbigay ng kahanga-hangang aura at mga kahanga-hangang iba't ibang lahi mula sa buong universo. Ang nangunguna ay si Yorick ng Otherans. Pagkasulpat ng grupo ng mga nilalang ay agad namang umatras ang mga nakapaligid na gwardya. Napatingin si James sa grupo at napansin niyang kasama nila sina Marcelo at Jace. Gayunpaman, hindi niya binati. Matapos ice-scan ang grupo, tumingin si James kay Yorick sa pangunguna at ngumiti. "Sino ka? Ikaw ba ang nagpal-ayos ng mga tao sa Bane City at Mount Bane? Ikaw ba ang namamahala sa Bane City?" Napatingin si Yorick kay James. "Tama. Ako ang nagtulak sa mahihinang tao palabas ng Bane City. Hindi ko eksaktong sasabihin na ako ang taong namamahala sa Bane City. Lahat ng tao dito ay mga kahanga-hanga mula sa buong universo. We decide on Bane magkasama ang mga gawain ng lungsod," sabi ni Yorick. Samantala, 2 tao ang lumitaw sa kalayuan sa labas ng lungsod. Sila pala ay sina Henrik at Chusai. Si James naman, excited na bulalas ni Chusai. Nakita din ni Henrik si James. Binigyan niya ng maliit na kaway si James at sinabing, "Mukhang may nangyayari ngayon. Magpahinga muna tayo," at napansin ang sitwasyon. Pagkarating nila sa labas ng Bane City, nagtago ang dalawa. Hindi sila agad samipot bagkus ay pinili muna nilang tingnan kung paano ang mga pangyayari. Nakatayo sa labas ng gate ng lungsod. Tumingin si James kay Yorick, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At dumilim ang kanyang mukha. Malamig niyang sinabi, "Nasa Earth ka ngayon. Ito ang teritoryo ng mga tao. At kayo ay mga dayuhan lamang. Ang Mount Bane ay ang pangunahing rehiyon ng human realm. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang palayasin ang mga tao dito?" Seryosong tanong ni James sa kanya. Humagalpak ng tawa si Yorick. "Haha, magandang tanong. Bakit natin sila itinaboy? Well, ang lugar na ito ay maaaring pag-aari ng mga tao ngunit ang batas ng kaligtasan ng pinakamatibay ay nalalapat pa rin dito. Ang mahihina ay nakatakdang apihin.
Ang mga tao ay hindi na ang pinakadakilang lahi sa sansinukob. Ngunit ngayon ay hindi gaanong mahalaga. Kayong lahat ay hindi karapat dapat na sumama sa iba pang mga lahi. Ang mga tao ay karapat dapat lamang na maging alipin natin. Parang matalas na kutsilyo ang tinusok ng mga salita ni Yorick sa puso ni James. Naunawaan ni James na pinabayaan ng makalangit na landas ang sangkatauhan. Bilang resulta, ang mga tao ngayon ay minamaliit ng lahat ng iba pang lahi. Survival of the fittest. Isang malakas na hangarin sa pagpatay sa bumangon sa puso ni James. Naramdaman ang puot mula kay James. Napangiti si Yorick at nagtanong. Anong problema? Gusto mo bang makipag-away? Pinigilan ni James ang galit sa kanyang puso at mahinahong sinabi. Pumunta ako dito para makipag-usap ng masinsinan sa'yo. Pero wala kang choice kundi lumaban kung hindi tayo magkasundo. Tumawa ulit si Yorick. Haha, napakatapang mo. James, paano ito? Kung matatalo mo ako, you can have the final say in Mount Bane. But, if you lose, ano ang mangyayari kung matalo ako? Mahinahong tanong ni James. Tumingin si Yorick sa paligid habang nag-iisip ng parusa sa pagkatalo. Sa bandang huli, sinabi niya, kung matatalo ka, kailangan mong magpasakop sa akin at gawin ang anumang iuutos ko sa iyo. Lahat ng mayroon ka ngayon ay sa akin din. Ang hamon. Bumulong si Thea sa tabi ni James. Honey, don't do it. I can't sense his real cultivation rank. Marami tayong hindi alam tungkol sa kanya. It's best to step careful and not fall into his trap. Saglit na nag-isip si James. Si Yorick, na nakatayo sa malapit, ay nanunuya at sinabing, akala ko malakas ka dahil may lakas ka ng loob na umakyat sa Bane City. Parang puro kausap lang. Hindi ka karapat dapat na tawaging pinakamalakas na tao sa Earth. Sinuri ni James ang kanyang lakas. Matapos pag-isipan ang kanyang desisyon, tumango siya at sinabing, sige, tinanggap ko ang hamon mo. Mabuti, tuwang-tuwa, sabi ni Yorick, huwag mong sabihing wala kang sapat na oras para ihanda ang iyong sarili. James, bibigyan kita ng 1 buwan. Pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng labanan sa Mount Bane. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na si Yorick at umalis. Kabanata 2748. Sumang-ayon si James sa hamon ni Yorick bago ang lahat ng mga kahanga-hangang universe. Kung manalo siya, siya ang may huling say sa Mount Bane. Sa kabaligtaran, kung siya ay matalo, si James ay nasa awa ni Yorick. Kailangan niyang sumunod sa anumang utos na ibinigay ni Yorick. Kahit na ang utos na iyon ay para sa kanya na mamatay. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang iyon ay napakalaki. Oo, bagamat si James ang pinakadakilang kababalaghan sa Earth, mayroon pa ring selyo sa katawan ng tao. Bukod dito, ang kanyang paglaki ay pinaghihigpitan dahil ang espiritual na enerhiya sa mundo ay kakaunti. Ang kinalabasan ay naayos na bago pa nila simulan ang labanan. Walang umaasa sa pagkakataon ni James. Karamihan sa mga kahanga-hangang sansinukob ay umaasa na mamamatay siya. What are you thinking, honey? How could you accept his challenge? What if matalo ka talaga? Bakas sa mukha ni Thea ang pag-aalala. Hindi natin malalaman kung paano ito magtatapos hanggat hindi ito natapos. Hindi pananghinaan ng loob si James. Bagamat wala siyang kaalam-alam tungkol sa lakas ni Yorick, hindi siya nakasagot. Ang mga nilalang sa gate ng lungsod ay unti-unting umalis at bumalik sa Bane City. Bagamat lahat sila ay nakatingin sa mga kayamanan ni James, paulit-ulit silang binalaan ng kanilang mga angkan na si James ay isang hindi pangkaraniwang tao. Kaya, sila ay pinayuhan na kumilos ng maingat. Dahil gusto ni Yorick na kunin ito sa kanyang sarili at lumaban. Gusto nilang maghintay kung ano ang nangyari. Lumapit sina Marcelo at Jace kay James.
Napatingin si Marcelo kay James at agad na sinaway. Alam mo ba ang ginagawa mo? James! Alam mo ba kung sino ang hinahamon mo? Alam ko ang ginagawa ko. Pero aminado akong clueless ako sa identity niya. Sagot ni James. Sinabi ni Marcelo. Siya ang kagila-hilalas ng mga Arthurian. Narinig mo na ba sila? Sila ang pinaka-nakakatakot na lahi sa Aether Realm. Ang Aether Realm ay kabilang sa isa sa 7 realms. Ang kanyang ama ay si Lamont Angeles. Isang Grand Emperor. Huminga ng malalim si Marcelo at sinabing, hindi naman sa minamaliit kita. Ngunit malaki ang pagkakaiba ng lakas ninyong dalawa. Hindi napigilan ni James na magtanong. Ano ang kanyang cultivation rank? Umiling si Marcelo at sinabing, hindi ko alam. Mabuting pumunta ka at maghanda ng mabuti para sa labanan. Susubukan kong tulungan kang maghukay para sa impormasyon pansamantala. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Marcelo at umalis. Tumingin si James sa Bain City at sinabing, bumalik muna tayo at bumalik sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Sumunod sa likod niya sina Thea at Brielle. Pagkaraan ng ilang sandali ay may nakasalubong silang 2 lalaki. Nang makita ang mga lalaking ito, natigilan si James saglit. Pagkatapos ay naglakad siya palapit sa kanila. James! Sabay-sabay na tinawag siya nina Henrik at Chusay. Tumingin si James sa kanila at tumawa. Pagkatapos, sinabi niya, kayong dalawa, nag-aalala ako sa inyong dalawa sa buong panahon. Saan kayo nag-teleport pagkatapos naming tumakas sa Demon Realm sa pamamagitan ng Spatial Passage? Takasan. Sa gilid, tinanong ni Brielle, bakit kailangan mong tumakas? Ikaw ba? Nanlaki ang mata niya. Di ninakaw mo ba talaga ang puno ng body ng angkan ko? Ninakaw noon ang puno ng body ng Lobran clan. Ngunit hindi pa nahuhuli ang salarin. Naghinala si Brielle kay James. Ngunit wala siyang patunay. That aside, hindi siya naniniwala na nagawang makuha ito ni James. Gayunpaman, pinilit niya ito matapos marinig ang kanilang pag-uusap. Mahinahong sinabi ni Henrik, ano ang sinasabi mo? Ako ang Panginoon ng Demon Realm. I can have whatever treasures I desire. Bakit ko naman ninanakaw ang body tree ng iyong clan? Tumango si Chusay at sinabing, totoo yan, hindi mo dapat suruan ang mga tao. Kabanata 2749. Naguguluhan. Nagtanong si Thea, tungkol saan ito? Matagal na siyang naglalakbay kasama si Brielle. Ngunit hindi ibinalita ni Brielle ang bagay na iyon. Pinaghihinalaang tumingin si Brielle sa 3 lalaki at nagtanong. Sinasabi mo na hindi mo ba talaga pananagutan ito? Nagkibit balikat si James at sinabing, wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Huwag na nating isipin ang bagay na ito. Ang prioridad ko ay bumalik sa lalong madaling panahon at maghanda upang labanan ang kababalaghan ng mga Arthurian sa loob ng 1 buwan. Yorick, right. Alam ko ang tungkol sa kanya. Sabi ni Chusay. Tumingin si James kay Chusay at nagtanong. Malakas ba siya? Tumango si Chusay. Oo, napakalakas niya. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang magagawa niya tungkol kay Yorick. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, maraming taon na ang nakalilipas. Pumunta ako sa Aether Realm kasama ang aking ama at nakilala ang dakilang powerhouse. Si Lamont Angeles. Noong panahong iyon, si Yorick ay nasa kanyang kabataan ngunit mayroon ng malakas na Arthurian kapangyarihan. Ang kanyang ama, si Lamont ay isang Grand Emperor. Kaya't ang dugo ng Grand Emperor ay dumadaloy sa kanyang mga ugat at ipinanganak na may malakas na enerhiya na maihahambing sa Sage Energy. Siya ay naging isang Sage sa 10 taong gulang lamang. Di nagtagal, ginaisang niya ang Arthurian kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi ko rin mailarawan kung gaano siya kalakas ngayon. Pagkatapos magsalita, tumingin si Chusay kay James.
Nagtitiwala ako sa iyong lakas. Ngunit ang mga tao ay kasalukuyang nabubuhay sa panahon ng apocalypse. Ang selyo sa katawan ng tao ay lubhang nililimita ang pag-unlad ng paglilinang ng tao. Sa tingin ko ang iyong mga pagkakataong manalo laban sa kanya ay napakaliit. Henrik said dismissively. Walang dapat ikatakot. Hindi ka dapat mamangha sa iba habang sinisira ang kumpiyansa ni James. Naguguluhan na sinabi ni Chusai. Nagsasabi lang ako ng totoo. James parted his lips and said, "That's enough for now. Bumalik muna tayo sa Rimstead. Dahil ang mga bagay ay dumating na sa ito. Siya ay naiwan na walang pagpipilian kundi ibigay ang lahat ng mayroon siya. Gaano man kalakas si Yorick, kailangan niyang manalo sa lahat ng bagay. Ang Mount Bane ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga magsasaka ng tao sa Earth. Ang malakas na Empyrean spiritual energy ay kapaki-pakinabang upang sugpuin ang mga sumpa sa kanilang mga katawan. Kung ibibigay nila ang bundok Bane sa mga dayuhang ito, ang mga epekto ng sumpa sa katawan ng tao ay bibilas. At maraming buhay ang mawawala. Sinabi ni Chusai, maaari kang umalis sa unahan namin. James, nakilala ko na si Yorick noon. Kaya dapat kong magtanong tungkol sa kanyang cultivation na rango. Tumango si James at sinabing, "That would be great. If that's the case, I'll wait for you outside Mount Bane." Sige. Tumango si Chusai at naglakad papunta sa Bane City. Si James, Thea, at ang iba ay naglakad palabas ng Mount Bane. Magkatabing naglakad sina James at Thea. Tanong ni Thea, "Honey, sino yung dalawang lalaki?" Ngumiti si James at sinabing, "Nakilala ko sila habang nagsasanay sa Demon Realm." Itinuro niya si Henrik at ipinaliwanag. Ang taong iyon ay si Henrik. Huwag mo siyang husgahan sa kanyang walang siglang hitsura. Talagang mayroon siyang napaka-impluwensyang posisyon sa Demon Realm. Ang kanyang guro ay isang Grand Emperor na dating Panginoon ng Demon Realm. Ang taong iyon ay hindi na gustong isangkot ang kanilang sarili sa mga makamundong gawain at ipinasa sa kanya ang posisyon. Humalaklak si Henrik at sinabing, "Nice to meet you, Thea." Magalang na tumango si Thea bilang tugon kay Henrik. Nagpatuloy sa pagsasalita si James. Ang isa pang pumunta sa Bane City ay tinatawag na Chusai. Hindi ko talaga siya kilala. Pero alam kong galing siya sa Fiend Realm. Kung saan siya nakilala ni Yorick. Dapat din siyang sumama. Mula sa isang iginagalang, may background. Sumingit si Henrik. Chusai. Ang kanyang ama ay ang Panginoon ng Fiend Realm. Nang marinig ito, nai-exasperated ni Thea ang kanyang dila. Minsan lang napunta si James sa Demon Realm pero nakipagkaibigan sa mga nilalang na napaka-impluwensya. Lumabas ang grupo sa Mount Bane habang masayang nagkukwentuhan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hangganan ng Mount Bane. Maraming magsasaka ang natipon sa labas. Sa sandaling lumitaw si James. Tinanong ni Quintina, "Paano nangyari, James?" Bago pa makapagsalita si James, kinurot ni Thea ang tagiliran niya. She asked jealously, "Sino ito?" Kabanata 2750. Napangiti ng awkward si James sa tanong niya at hindi na nagpaliwanag pa. Lumapit si Harold at nagtanong, "Paano nangyari? Ano ang sitwasyon sa Bane City?" Sa sandaling iyon, maraming kababalaghan mula sa 3,000 mundo ang lumapit at tumingin kay James. Sabik na naghihintay ng sagot. Sinabi ni James, "Nang pumunta ako sa Bane City, nakilala ko ang mga prodigy mula sa ibang lahi na nagmula sa buong universo. Tinanggap ko ang isang hamon laban kay Yorick mula sa Athuran clan. Ang aming laban ay magaganap sa loob ng 1 buwan. Kapangyarihan sa Mount Bane kung matatalo ko siya. Kung matatalo ako, kailangan kong sumuko at sumunod kay Yorick." Agad na napabulala si Quintina. "Ano?
Nabalitaan ko na ang lahat ng mga dayuhang kababalaghan na dumating sa Earth ay napakalakas. James. Mahinahong sagot ni James. I still have a month before the battle. I'll make sure to prepare well in that time. It's not like the battle's already decided. 1/3. Hindi gaanong nagsalita si James at matiyagang naghintay sa labas ng Mount Bain para sa Chusay. Samantala, nakapasok na si Chusay sa Bain City. Dumating siya sa mansyon ni Yorick ngunit napahinto siya sa pasukan. Ang mansyon na ito ay tirahan ng Young Master ng Athuran clan. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Ang mga salita ng gwardya ay ikinagalit ni Chusay. Ibinuko niya ang kanyang mga labi at sumigaw. Open your f***sting eyes and see who you're actually talking to. Tell Yorick that Chusay has came to see him, get him to see me. Si Chusay ay mapilit at mayabang. Sino itong Chusay guy? Nataranta ang mga gwardya sa labas ng mansyon. Gayunpaman, si Chusay ay hindi tila isang taong dapat ipagwalang bahala. Kaya hindi sila nang ahas na huwag pansinin ang kanyang kahilingan. Agad namang sumagot ang isa sa mga guard. Please wait a moment. I'll go report your visit to him right away. Sa sandaling iyon, nakaalis na ang karamihan sa mga kababalaghan ng universo. At iilan na lamang ang mga nilalang na natitira sa mansyon. Kabilang sa mga nilalang na ito ay sina Marcelo at Jace. Umupo si Yorick sa pinakamataas na upuan at nakangiting tumingin kay Marcelo. Bago sa Earth, partikular na hiniling ng aking ama na alagaan ko si Marcelo mula sa Azurin clan. Sinabi niya na ang aming clan ay maaaring makiisa sa Azurin clan sa pamamagitan ng kasal sa malapit na pumunta. Ngumiti si Marcelo at nanatiling tahimik. Sa halip, humakbang si Jace at ibinalik ang ngiti ni Yorick. Salamat sa kabaitan mo, Mr. Yorick. Biglang pumasok sa bulwagan ang isang gwardya at sumakay sa isang ini. Na may paggalang na nag-uulat. Young Master, hindi ako sigurado sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hiniling ng isang magsasaka na nag-aangking Chusay na makita ka. Siya ay naghihintay sa labas ng pasukan. Chusay. Nag-isip sandali si Yorick at biglang naalala ang pangalan. Agad siyang tumayo at naglakad palabas. Bahagyang natigilan sina Marcelo at Jace sa mga biglang kilos ni Yorick. Gulat na bulalas ni Marcelo. Sino si Chusay? He must be someone of import if even Yorick, who usually don't bother show courtesy to others, went out to greet him personally. Umiling si Jace at sinabing, hindi ko rin alam. Let's go have a look. Sinundan ng dalawa si Yorick palabas ng mansyon. Naghintay si Chusay sa gate ng mansyon. Haha, isang pagsabog ng tawa ang umalangaw sa hangin. At si Yorick ay nagpakita kaagad pagkatapos. Chusay, ang tagal na nang huli kitang nakita. Hindi ko inaasahan na mahahanap din kita sa Earth. Napatingin si Chusay kay Yorick, na lumabas para batiin siya. He smiled faintly and said, mukhang nakagawa ka na ng pangalan. Yorick, no way. You're flattering me. I'm light years behind you. Tumawa si Yorick. Hindi mo ba ako iimbitahan sa loob? Inis na tanong ni Chusay. Pasok sa loob. Gumawa si Yorick ng malugod na kilos. Nauna sa kanyang kakilala si Chusay na pumasok sa mansyon. Kabanata 2751. Lumingon si Yorick at nakitang nakasunod sa kanya sina Marcelo at Jace. Sabi niya, may kaibigan ako. Mag-usap tayo sa ibang araw. May tao, tingnan mo ang mga bisita ko. Pagkatapos magsalita, naglakad pabalik si Yorick sa mansyon. Tumayo si Marcelo sa gate ng mansyon at nagtanong. Sino ang taong iyon? Para silang isang namumukod tangi. Umiling si Jace sa kawalan ng katiyakan. Kahit na siya ay may sapat na kaalaman at kaalaman. Ang kanyang kaalaman ay limitado lamang sa Demon Realm.
Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga nilalang sa labas ng Demon Realm. Kaya, hindi niya makilala si Chusai. Forget it, let's just live for now. Sabi ni Jace. Ngunit, bakas sa tono ni Marcelo ang pag-aatubili. Nangako ako na tutulungan si James na alamin ang kasalukuyang lakas ni Yorick. Sabi ni Jace, walang nagmamadali. Pwede tayong bumalik sa ibang araw. At saka, may isang buwan pa bago ang laban. Sige, tumango si Marcelo. Umalis ang dalawa. Samantala, umupo si Yorick sa tapat ni Chusai sa bulwagan ng mansyon. Sabi niya na may matingkad na ngiti. Hindi ko inaasahan na bibisita rin ang young master ng Fiend Realm sa Earth. Mukhang naputol na ang trabaho ko para sa akin na sinusubukan kong makuha ang ikatlong Providence. Tinitigan ni Chusai si Yorick. Balita ko kakalabanin mo si James. Oo, tumango si Yorick. Mahinahong sinabi ni Chusai. Sinisikap mo bang maging unang makakuha ng mga kayamanan ni James? Hindi ka ba natatakot na target ka ng ibang nilalang pagkatapos mong kunin ang mga kayamanan ni James? Hindi ka ba natatakot na ang mga Athuran ay magdusa sa mga epekto? Ngumisi si Yorick at sinabing, haha, walang dapat ikatakot. Hanggat makukuha ko ang mga kayamanan ni James at maibalik ang mga iyon sa Athuran. Walang sinuman sa universo ang maglalakas loob na tumawid sa atin kailanman muli. Hindi sinasang ayunan ni Chusai. Hindi naman totoo iyan. Marami pa ring Grand Emperor ang nakakalat sa buong universo. Ang mga kayamanan ni James ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ang mga ito ay sapat na nakatutokso upang maakit ang atensyon ng mga powerhouse na mas mataas sa ranggo ng Grand Emperor. Ngayon na si James nandito na. Ang ibang makapangyarihang mga dayuhan ay hindi makakalapit sa Earth. Dahil dito, ligtas si James sa ngayon. Kung ikaw iyon, mababantayan mo ba ang mga kayamanan nito pagkatapos bumalik sa Aether Realm? Tumingin si Yorick kay Chusai at sinabing, pumunta ka para makita ko para lang sabihin ito. Umiling si Chusai at sinabing, I'm just running my mouth. By the way, I remember you was already a sage when I first meet you in your teenager, 100 taon na ang lumipas mula tanghali. Ano ang iyong kasalukuyang cultivation rank? Ang layunin ni Chusai ay magtanong tungkol sa kasalukuyang ranggo ng paglilinang ni Yorick. Dahil si Yorick ay anak ng isang Grand Emperor, kaya niyang itago ang kanyang enerhiya at cultivation base, na pinipigilan ng mga tagalabas na maramdaman ang kanyang cultivation rank. Tanging ang mga mas mataas sa kanyang cultivation rank ang makakadama ng kanyang cultivation base. Tumawa si Yorick at sinabing, mabagal ang pag-unlad ko. Sa kabila ng mga taon na lumipas, naabot ko lang ang 10 yugto ng Sage rank. Ibinunyag ni Yorick ang kanyang cultivation rank. Nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, dahil siya ay may dugo ng isang Grand Emperor, nagawa niyang maabot ang tugatog ng bawat ranggo ng cultivation. Sa makatuwid, ang kanyang cultivation base ay napaka-stable. Bagamat siya ay nasa 10 yugto ng Sage rank, madali niyang matatalo ang mga cultivator sa 15 yugto. Oh, ganoon ba? Mahinahong tanong ni Chusai. Gaano mo kalayo nahasa ang iyong Athuran combat form? Napangiti ng mahina si Yorick. Sa halip na sagutin ang tanong, nagtanong siya, bakit ka interesado sa aking lakas? Humalaklak si Chusai at sinabing, malapit nang lumitaw ang ikatlong providensya ng Earth, at ikaw ang dumating banta sa akin ngayon. Hindi ba normal sa kasong ito na tungkol sa iyong lakas? Tumayo si Yorick at sinabing, malalaman mo pagdating ng panahon para makipaglaban para sa ikatlong Diyos. Kung wala ka ng kailangan, umalis ka na. Sinenyasan ni Yorick si Chusai na umalis. Hindi na nagpaliban pa si Chusai. Tumayo siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, sigurado akong magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon.
Pagkatapos magsalita, tumalikod si Chusai at lumabas ng mansyon. Kabanata 2752. Matapos maghintay ng ilang sandali sa labas ng Mount Bain, kung sakali ay bumalik si Chusai sa party ni James. Agad na nilapitan ni James si Chusai at nagtanong, "Paano nangyari ito? Nakakuha ka ba ng anumang impormasyon mula kay Yorick?" Tumango si Chusai at sinabing, "Oo, sinabi niya sa akin ang kanyang cultivation rank ngunit hindi ito masyadong mataas." Sinabi ni Yorick na siya ay nasa ika-10 yugto ng Sage rank. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Hindi naman ganoon kalawak ang pagkakaiba ng kapangyarihan nila ni Yorick. 10 yugto lang ang pagitan nila. Maaaring gamitin ni James ang kanyang mga kayamanan para tulungan ang agwat. Gayunpaman, nagpatuloy si Chusai sa pagsasalita. Bagaman siya ay nasa ika-10 yugto ng Sage rank, hindi ka maihahambing sa kanya. Mula sa aking pag-unawa, ang mga Athuran ay mayroong lihim na sining na gayon din sa kanila na baguhin ang kanilang sarili. Ito ay tinatawag na Athuran combat form at mayroong 9 na yugto sa form. Ang lakas nila sa pakikipaglaban ay tumataas ng husto sa tuwing maaabot nila ang mas mataas na yugto. Tumanggi si Yorick na sabihin sa akin kung anong yugto ng porma ang naabot niya. Kaya hindi ko rin alam. Tumango si James at sinabing, "I see, alright, I know what to do next." May naisip na plano si James. Magsasanay siya sa pag-iisa ng ilang panahon at sisikaping pagbutihin ang kanyang lakas hanggat maaari upang maisara ang agwat sa pagitan niya at ng mga kakayahan ni Yorick. Tumingin si James kay Thea sa tabi niya at sinabing, "Thea, bumalik ka muna sa Rimstead. I'm going to find a place to train in seclusion. Then, I'll challenge Yorick on Mount Bain in a month." Saglit na nag-isip si Thea at sinabing, "1 month isn't a long time. I'll just wait for you here. I'm too tamad to make a round trip between here and Wormstead." Sabi ni James, "Nasa Rimstead ngayon si Winnie. Matagal mo na siyang hindi nakikita. Sinabi niya sa akin na gusto niyang makipagsapalaran para magsanay nakita kanya ulit." Saglit na natigilan si Thea. Then, she immediately nodded and said, "Okay, I understand." Then, hindi nagtagal si Thea. Iniwan niya ang Mount Bain kasama si Brielle at nagtungo sa Rimstead. Nagpaalam din si James kina Henrik, Chusai, at iba pa. Pagkatapos magpaalam, umalis siya papuntang Mount Tai sa Seoul. Plano niyang kumonsulta sa custodian para sa kanilang payo. Dahil iniwan na siya ni Sophie, walang ibang tao sa Celestial Abode ang nakapagbigay sa kanya ng mga payo. Mabilis na naglakbay si Thea at nakabalik na sa Rimstead. Ang balita tungkol sa pakikipaglaban ni James kay Yorick ay kumalat sa malayong lugar sa panahong ito. Ang bagay ay naipost sa Martial Arts Forum. At ang lahat ng mga tao sa Earth ay abala sa pagtalakay nito. Nakaupo si Winnie sa isang bato sa likod bahay ng Wormstead Imperial Palace at nakatingin sa malayo. Alam niya ang tungkol sa mga pangyayari sa Mount Bain ngunit hindi niya alam dahil alam niyang kayang-kaya ni James ang mga iyon. Alam niyang hindi pa dumarating ang tunay na problema ng mga tao. Kapag nangyari iyon, ang mga tao ay hindi makakagawa ng anumang pag-unlad. Sa makatuwid, nais niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa pinakamaikling panahon na posible. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Thea. Hinihintay niyang bumalik si Thea sa Earth. At nagpasya siyang aalis pagkatapos makipagkita sa kanyang ina. Bumalik na si Thea, Winnie. Biglang naglakad papunta sa bato ang isang sexing babaeng nakasuot ng pulang damit. Nabalik sa realidad ang natulala na si Winnie. Tumalon siya mula sa bato at nagtanong, "Tita Quincy, sinabi mo bang bumalik na ang aking ina?" Sagot ni Quincy, "Ma'am, nasa bulwagan siya ng palasyo ngayon."
Agad na sumugod si Winnie papunta sa bulwagan ng palasyo. Kabanata 2753. Pagpasok pa lang ni Winnie sa entrance ng main hall ay nakita niya ang isang magandang babae na napapaligiran ng maraming tao. Nanay. Ang ilan sa mga kalahan ay natipon sa paligid ni Thea. Nang marinig ang boses na tumatawag sa kanya, lumingon si Thea at nakita ang dalagang nakatayo sa entrance ng main hall. Nakasuot ng puting damit ang dalaga at kamukha ni Thea. Winnie. Natigilan si Thea sa itsura ni Winnie. Bata pa si Winnie nang umalis siya. Ngayon, siya ay lumaki na pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Mom! And Winnie rushed over and wrapped her arms tightly around Thea, masayang tumulo ang luha sa mukha ni Thea. You've grown so much. Winnie, I haven't seen you in so many years. Halos hindi na kita makilala. Binitawan ni Winnie si Thea at maluha-luhang sinabing, I missed you so much. Mom, wag kang umiyak. Winnie. Inabot ni Thea at pinunasan ang mga luhang tumulo sa mga mata ni Winnie. Tumingin si Thea sa mga tao sa bulwagan at sinabing, Dad, Mom, Lolo, gusto ko munang makasama si Winnie. Sa sinabi nito, inakay niya si Winnie palabas ng palasyo. Sa likod bahay ng palasyo, ikinukwento ni Winnie kay Thea ang lahat ng ginawa niya nitong nakaraang taon. Matapos sabihin kay Thea ang lahat, sabik na tumingin si Winnie sa kanyang ina at sinabing, Nay, gusto kong pumunta sa mga pakikipagsapalaran at pagbutihin ang aking sarili. Gusto mong pumunta sa mga pakikipagsapalaran upang sanayin ang iyong sarili. Nagsalubong ang kilay ni Thea. Tumango si Winnie at sinabing, Humans are doomed. Gayunpaman, ang pinakahuling kalamidad ay hindi pa dumarating. Nararamdaman kong ikaapat na kalamidad ng daigdig ang magiging hamon para sa sangkatauhan. Bago ito dumating, gusto kong matulungan ang aking lakas matulungan si tatay na protektahan sangkatuhan. Bagamat ang ikatlong kalamidad ay nagwawasak na, hindi pa rin ito tuluyang napuksa ang sangkatauhan. Ang intuition ni Winnie ay nagsabi sa kanya na ang ikaapat na kalamidad ay magiging kakilakilabot. Nais niyang pagbutihin ang sarili hanggat maaari bago ito dumating. Nag-isip si Thea ng malalim tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, matanda ka na, Winnie, kaya hindi kita pipigilan sa paggawa ng sarili mong mga desisyon. Kung gusto mong umalis sa Earth at makipagsapalaran upang sanayin ang iyong sarili, maaari kitang ipakilala sa isang taong may karanasan. Makakatulong siya na paalisan ka sa Earth. Ang tinutukoy ni Thea ay ang custodian. Sa pinakamalakas na tao na kilala niya. Tanging ang custodian lang ang may kapangyarihang ipadala si Winnie sa ibang planeta sa universo. Ma'am, tumango si Winnie. Pagkatapos, umalis sina Thea at Winnie sa Wormstead at nagtungo sa Mount Tai sa Sol. Sa sandaling iyon, nakikipagkita na si James sa tagapag-alaga. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa nalalapit niyang laban kay Yorick. Ang custodian ay nakasuot ng puting damit at nagpakita ng gilas. Ang kanyang nakakamangha mukha ay malungkot habang kinakausap niya si James. Ang mga Athuran ay nakakatakot sa mga nilalang. Masyado kang padalos-dalos sa pagkakataong ito. James, hindi mo dapat tinanggap ang kanyang hamon. Bagamat pinaalis niya ang mga tao sa Bane City, huwag niyang patayin ang sinumang ginawa sa kanila. Ngunit ang daigdig ay pag-aari ng mga tao. Ngunit, ang mga dayuhan ay sumasakop sa ating mga lupain at namumuno sa atin. James gritted his teeth and said, kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, lalala lang ang ugali nila pagdating ng panahon. Tumingin ang custodian kay James at nagtanong, pumunta ka para makita mo ako dahil gusto mong mag-train saglit sa pag-iisa. Sa tingin ko, tumango si James at sinabing, eksakto, mayroon pa akong isang buwan bago ang laban. Naparito ako para humingi ng patnubay sa iyo.
Ang pagsasanay para sa isang buwan sa time formation ay dapat na sapat na paghahanda. Sinabi ng tagapag-ingat, imposibleng itaas ang iyong ranggo ng ganoon kabilis. Lalo na pagkatapos na makapasok sa ranggo ng Sage. Masyadong malawak ang divide sa pagitan ng iyong lakas at ng kanyang lakas. Wala akong maisip na paraan para mabilis na may ugnay ang mga ito. Pagkakaiba. Kabanata 2754. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga ranggo ng paglilinaw ay mayroong napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng kani-kanilang mga lakas. Maaaring ni James na makabawi sa paggamit ng secret art. Tulad ng sacrilegious ascension, maaari rin siyang gumamit ng iba pang mga kaya tulad ng imperial weapons na mga sandata sa emperor rank. Para makamit ang kanyang lakas. Gayunpaman, magiging mahirap na mabayaran ang puwang sa kanilang mga base ng paglilinaw. Alam ng custodian ang background ni Yorick. Siya ang young master ng mga Athuran na nagtataglay ng secret art para mapahusay ang kanyang lakas. Dito, si Yorick ay mayroon ding armas na may ranggo na emperador. Ang taong ito ay isang mabigat na kalaban sa kanyang cultivation na ranggo kasama ang pagdaragdag ng dalawang aspetong ito. Halos imposibleng manalo si James. Tumingin ang tagapag-alaga kay James at binalaan siya. Hindi ito ang oras para kumilos ka ng padalos-dalos. James, ang pinakakagyat na bagay para sa iyo ngayon ay ang tiisin ang kritikal na panahon na ito at magsikap sa pagpapabuti ng iyong paglilinaw. Darating. Para may oras ka pa. Paano kung gumamit ako ng curse magic? Tumingin si James sa custodian at nagtanong. Magkakaroon ba ako ng pagkakataon laban kay Yorick kung gagamit ako ng curse magic? Nang marinig ito, hinala ng custodian si James. Kinuha ni James ang Imperial Jade Seal ng Sangria at sinabing, ang mga salitang nakasulat sa Jade Seal na ito ay ang mga batayan ng curse magic. Kahit na hindi ko lubos na maunawaan ang curse magic sa loob ng isang buwan. Dapat ay naiintindihan ko man lang ang mga pangunahing kaalaman. Ang tagapag-ingat ay may think time na ekspresyon habang siya ay nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang curse magic ay isang napakasamang sining. Hindi ko inirerekomenda na magsanay ka. James, sinabi ni James, sa aking opinyon, mayroong isang bagay tulad ng masasamang pamamaraan sa sansinukob na ito. Ang mga masasamang tao lamang. Nakilala ni James ang Ancestral Talisman Master noong nakaraan. Ang Ancestral Talisman Master ay may sagradong aura sa paligid niya at hindi mukhang masamang tao. MS, Custodian. Wala akong masyadong alam tungkol sa curse magic at hindi ko lang nabasa ang mga salitang ito sa Jade Seal. Pumunta ako sa iyo para humingi ng gabay sa pag-aaral ng curse magic. Dahil nasa akin ang demonic lotus. Katawan. Ipinatawag ni James ang itim na lotus mula sa kanyang katawan. Ang itim na lotus ay nagbuga ng itim na ambon na naglalaman ng hindi masabi na kapangyarihan. Nararamdaman ko ang malakas na enerhiya na nagmumula rito. Natigilan. Ang tagapag-ingat ay nagtanong. Ano ang nangyayari? Bakit mayroon itong napakalakas na curse magic? Habang nasa Galileo, hinigup ni James ang makapangyarihang curse magic mula sa isang sage sa consolidation stage. Bagamat ito ay curse magic, ito ay ibang-iba sa ang sumpa ng Heavenly Path, si James ay maaaring sumipsip ng curse magic na nilinang ng mga buhay na nilalang ngunit hindi niya kayang makuha ang mga sumpang dulot ng Heavenly Path. Tumingin si James sa custodian at nagtanong. Ano ang pagkakataon kung talunin si Yorick kung gagamitin ko ang demonic lotus? Masusing sinuri ng custodian ang demonic lotus ni James. Naramdaman niya ang enerhiya na nasa loob ng demonic lotus ay malaki at katumbas ng lakas ng isang 20th stage sage. Halos nakalkula niya ang posibilidad ng tagumpay sa kanyang isip. Mayroon kang 50-50 chance.
Ang mga Athuran ay napakalakas. At ang mga kababalaghan mula sa kanilang mga angkan ay napakalakas. Kahit may demonic lotus si James, mahihirapan pa rin siyang talunin si Yorick. Bukod dito, masyadong mababa ang cultivation rank ni James. Malamang na hindi niya mailalabas ang buong potensyal ng demonic lotus. Ang lakas ng demonic lotus ay hindi nagamit sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, maaari mo pa ring subukan. Sinabi ng tagapag-ingat, "Let's go. I'll take you to the ancient battlefield to train." Pagkatapos magsalita, dinala ng custodian si James papunta sa ikasyam na palapag ng Chamber of Scripture sa ilalim ng lupa. Pagkarating sa kalaliman ng tore, dumaan sila sa isang daanan at pumasok sa hindi pamilyar na lugar. Dumating sila sa sinaunang larangan ng digmaan. Isa itong sealed realm, nakatago sa loob ng kalawakan. Ang lupa ay puno ng mga siwang, at ang langit ay kulay abo. Dinala ng custodian si James sa tuktok ng bundok at nag-set up ng time formation sa paligid ng bundok para sanayin ni James. Naka-lotus position si James sa tuktok ng bundok. Hinawakan ng custodian ang jade seal ni James at siniyasat ang mahiwagang mga salita na nakaukit dito. Then, pumikit siya. Ang mga salita ay nagpakita sa kanyang isip at nagsimulang lumipat ng mabilis. Na nagbabago ng daan-daang milyong beses. Tumingin si James ng seryosong tingin. Kabanata 2755. Hindi maintindihan ni James ang mga salita sa jade seal. Upang matutunan ang curse magic, kailangan niyang umasa sa custodian upang maunawaan ang mga ito at gabayan siya. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ng tagapag-alaga na may tumatawag sa kanya mula sa labas ng mundo. Ibinalik niya ang jade seal kay James. "Saglit lang, babalik ako." Pagkatapos, nawala sa paningin ni James ang custodian. Walang kamalay-malay si James na dinala ni Thea si Winnie sa Chamber of Scriptures para hilingin sa custodian na ipapadala si Winnie sa ibang planeta para makapagsanay siya. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, bumalik ang custodian kay James. "MS, custodian," tawag ni James sa kanya. Sinulyapan siya ng custodian at sinabing, "Dinala sa akin ni Thea si Winnie at hiniling sa akin na paalisan siya sa Earth." "Nakita ko." Tumango si James. Alam na niya ang tungkol sa kagustuhan ni Winnie na makipagsapalaran sa universo. Bahagyang napabuntong hininga si James. Walang kasiguraduhan kung kailan niya muling makikilala si Winnie pagkaalis nito. Umaasa si James na magiging ligtas si Winnie hanggang sa susunod na pagkikita nila. Hindi gaanong sinabi ng custodian tungkol kay Winnie. Sa halip, dinala niya ang pinakamahalagang paksa. "Nadaanan ko na ang pundasyon ng curse magic na nakaukit sa jade seal. Ito ay talagang puno ng potensyal at napakaraming posibilidad. Kahit kasing lakas ko ngayon, hindi ko ito lubos na maunawaan. Ilan lang ang naiintindihan ko. Mga pangunahing kaalaman na makakatulong sa iyo sa labanan." Si James ay matamang nakikinig. Siniyasat ng tagapag-ingat ang mga pangunahing paniniwala ng curse magic. Siya ay isang Grand Emperor na nagil-inang sa loob ng libo-libong taon. Ang kanyang pag-unawa sa cultivation ay malalim. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang curse magic. Matapos tingnan ito ng mabuti, naiintindihan niya lamang ang mga pangunahing kaalaman. Nagsimulang ipaliwanag ng tagapag-alaga ang kanyang naunawaan. Nagsimulang magsanay si James sa ilalim ng patnubay ng tagapag-ingat. Di nagtagal, nakuha ni James ang mga mahahalagang bagay ng curse magic. Ang mga sumpa ay humiram ng isang espesyal na inscription upang makuha ang dakilang kapangyarihan upang salakayin ang mga kaaway. Ang mga walang kwentang pananalita na nagnanais na mataman ang isang tao o mamatay ang iba ay madaling maipakita sa katotohanan sa pamamagitan ng pagsasanay ng curse magic.
Nilinang ni James ang kanilang supernatural power sa ilalim ng gabay ng custodian. Confinement. Ginamit ng pagkakulong ang kapangyarihan ng sumpa upang ikulong ang kaaway at hindi makakilos. Ito ay isang kapaki-pakinabang na supernatural combat power at maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa panahon ng mga laban. Ang isa pang malalim na supernatural power na natutunan ni James ay ang passage of time na ginamit din ng malalim na curse magic. Gamit ang pamamaraan, ang paglipas ng oras ay maaaring mapabilis, at isang buhay ay maaaring lumipas sa isang kisap mata. Ang supernatural power ay maaaring mabilis na tumanda ng isang kaaway at gawing matandang lalaki ang isang binata sa maikling panahon. Na makabuluhang bawasan ang kakayahan ng kaaway sa pakikipaglaban. Ang pagkulong ay isang medyo simpleng pamamaraan. Gayunpaman, ang passage of time ay isang mas komplikadong pamamaraan. Kahit na ang tagapag-alaga ay halos hindi maintindihan ito. Ipinasa niya lahat ng naiintindihan niya kay James. Pagkatapos, nagsimulang italaga ni James ang kanyang sarili sa paglilinaw. Kabanata 2756. Lumipas ang mga araw at hindi nagtagal ay lumipas ang isang buong buwan. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas sa labas ng mundo. Malapit na ang labanan nina James at Yorick. Inaabangan ng lahat ang laban. Ang kahihinatnan ng labanan na ito ay magdedetermina kung ang mga tao ay maaaring makapasok muli sa Mount Bane. Nagpractice si James ng curse magic sa sinaunang larangan ng digmaan sa loob ng time formation. Dahil si James ay nasa isang time formation, ang oras na ginugol niya sa pagsasanay sa loob ay mas mahaba kaysa sa oras na lumipas sa labas ng mundo. Habang nandoon siya, nakikipag-ugnayan siya sa pagmaster ng confinement at passage of time. Ang passage of time ay isang pangalan na ibinigay sa pamamaraan ng tagapag-ingat. Gayunpaman, batay sa mga katangian ng supernatural power, hindi pagmamalabas na sabihin ang pamamaraan ay halos katulad ng reincarnation. Malapit na ang oras. James. Naalimpungatan si James sa kanyang pagmumuni-muni nang may biglang tumunog sa kanyang tenga. Pinutol ng boses ang kanyang pag-iisip. At tumigil siya sa paglilinaw. James murmured, "Oras na para harapin si Yorick." Ha! Dati, inukit ni James ang elemental inversion formation sa kanyang katawan. Dahil dito, ang kanyang lakas ay patuloy na bubuti sa kabila ng hindi niya pagtutuunan ng pansin sa pagpapabuti ng kanyang ranggo sa paglilinang. Sa kabila nito, naabot lang niya ang ikalawang yugto ng Sage rank kahit na pagkatapos ng pinalawig na yugto ng panahon na iyon. Matapos maabot ang Sage rank, bawat tagumpay ay nangyayari ng napakalaking kapangyarihan pati na rin ng mahabang panahon. Tumango ang magandang babaeng nakatayo sa tabi niya at sinabing, "Ma'am, it's almost time for your duel. How much have you understood?" Tumayo si James at ngumiti ng mahina. Sagot niya, "Isang disenteng halaga. Since that's the case, ibabalik na kita ngayon." Pinangunahan ng tagapag-ingat si James palabas ng sinaunang larangan ng digmaan. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Chamber of Scriptures. Column. M.S. Custodian. Nagpaalam si James sa tagapag-alaga at nagmamadaling umalis patungong Mount Bane. Ngayon ang araw ng kanyang pakikipaglaban kay Yorick sa Mount Bane. Mula nang mabawi ang espiritual na enerhiya sa lupa, ang lupain ng Mount Bane ay patuloy na lumawak. At maraming bagong rehiyon ang lumitaw. Sa una, ang mga lugar na ito ay selyadong. At hindi naa-access ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang mga selyo sa mga lugar na ito. Ang Mount Bane ay naging mas malaki kaysa dati kasama ang pagdaragdag ng mga bagong rehiyon sa paligid nito. Nangyari ito bago nagsimulang mabawi ang espiritual na enerhiya sa lupain. May bundok sa labas ng Bane City na mahigit 10.
metro ang taas. Sa sandaling iyon, nakatayo si Amon sa tuktok ng bundok na iyon. Nakasuot siya ng itim na damit. At sumasayaw ang kanyang mahabang itim na buhok sa simoy ng hangin. Kalmado at confident ang gwapo niyang mukha. Ang kahanga-hangang anyo na iyon ay pag-aari ng young master ng mga Athuran. Si Yorick, isa siyang top-notch prodigy sa Author Realm. Maraming mga kababalaghan mula sa iba't ibang komunidad sa buong universo ang nagtipon sa paligid ng lugar. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang malakas. At marami ang kapantay ni Yorick. Ngayon lang, pinayagan din ni Yorick ang mga taong pinagbabawalan niya noon na pumasok sa Mount Bane para manood ng laban. Gusto ni Yorick na durugan ang nag-iisang pag-asa ng sangkatauhan sa harap nila at iwan silang lugmok sa kawalan ng pag-asa. Malapit na magtanghali. Bakit hindi pa nagpapakita si James? Natatakot ba siya? Marahil. Bagamat si James ang kampyon ng Earth. Ito ay kasalukuyang panahon ng apocalypse para sa mga tao. Ang landas ng langit ay inabandona ang sangkatauhan. Napakahirap para sa mga tao na palaguin ang kanilang base sa paglilinaw. Bukod dito, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay malayo kay Yorick. Obvious na ang resulta ng laban. It's not surprising that James wouldn't dare to show himself. Mamamatay siya kapag nagpakita siya. Tanghali na noon, ngunit wala pa rin si James. Napagpasyahan ng lahat na ito ay dahil masyadong natatakot si James na ipakita ang kanyang sarili. Nakatayo si Yorick sa tuktok ng bundok. At hinagis ng hangin ang kanyang mahabang itim na buhok. Siya ay tumingin hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala mag-ara. At elicited excited squeals mula sa isang bilang ng mga kababaihan doon. Marami ring tao ang nagkukumpulan sa malayo. Kabilang sa mga ito, ang mga tao ang pinakamalakas na magsasaka sa Earth. Kabilang ang prinsipe ng Orchid Mountain. At ang omniscient deity. Naroon din ang ilan sa mga kalahan. Kabanata 2757. Maraming tao mula sa 3,000 mundo ang naruroon din. Ano ang nangyayari? Tanghali na. Bakit wala pa si James? Masyado ba siyang takot na kalabanan si Yorick? Tinalakay ng mga magsasaka ng tao ang pagkawala ni James sa mga pananahimik na tono. Lahat sila ay umaasa kay James at umaasa na matatalo niya si Yorick na isang foreigner. Ang tagumpay ni James ay gumagana na maaari silang bumalik sa Mount Bane muli. Bahagyang kumunat ang noo ni Thea at Bumulong. Tanghali na. James, bakit wala ka pa dito? Nang makitang hindi nagpakita si James, natukso si Thea na harapin ang hamon. Ito ay isang pagtatalo sa pagitan ng mga tao at mga dayuhan mula sa universo. Sa panahong tulad nito, ang mga tao ay hindi kayang magpakita ng anumang kahinaan. Sa labanang ito, kailangang ipakita ng mga tao ang kanilang pangangibabaw. Kakalabanin ko siya bilang kapalit ni James. Kumunat ang noo ng prinsipe ng Orchid Mountain na si Langston at nagtanong. Ikaw, sigurado ka ba Thea? Maghintay pa tayo ng kaunti. Baka papunta na si James. Kaya ko siyang labanan. Confident na sagot ni Thea kay Langston. Si Thea ay naging isang sage bago naglakbay sa Demon Realm. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay, ang kanyang lakas ay lubos na bumuti. Bagamat wala siyang anumang pambihirang sandata, pinagkadalubhasaan niya ang 4-quadrant art at nagkaroon ng dugo ng 4 na banal na hayop sa kanyang katawan na nagbigay daan sa kanya na gumamit ng napakalaking lakas. Pinayuhan siya ng omniscient deity. Hindi na kailangang magmadali sa laban. Thea, hintayin na lang natin si James. Tumango din si Brielle na nakatayo sa gilid. Tama sila Thea, mangyaring maging matyaga at maghintay ng ilang sandali. Sigurado akong susulpot si James. Malamang papunta na siya dito. Nakangiting sabi ni Henrik. Huwag kang mag-alala. Thea, siguradong lalabas si James sa laban.
Matatalo niya si Yorick at ibabalik ang pag-asa ng sangkatauhan para mabuhay. Nagtiwala si Henrik kay James. Nang marinig ang kanilang payo, hindi nagmadali si Thea para kalabanin si Yorick at matiyagang naghintay sa asawa. Sa sandaling iyon, may isang taong lumapit sa bundok mula sa malayo. Nakasuot siya ng itim na damit at sinundan siya ng isang malaking grupo ng mga gwardya. Lucifer. Maging si Lucifer ay dumating upang manood ng labanan. Maraming tao ang napasigaw sa pagkamangha nang makita ang taong papalapit. Nauna sa kanya ang reputasyon ni Lucifer. Hindi lamang siya ang anak ng isang Grand Emperor mula sa Primordial Age. Ngunit ang Heavenly Path ay nagbigay din sa kanya ng Elysian Inscription. Siya ay orihinal na ipinanganak noong Primordial Age at hindi dapat magkaroon ng pagkakataong makuha ang alinman sa mga providences sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay natakpan ng matagal na ang nakalipas na huminto sa kanyang paglaki. Kaya, medyo bata pa siya at maaaring makipagkumpetensya para sa mga providences ngayon. Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni Lucifer. Tumayo siya sa ibabaw ng bundok at tahimik na naghihintay na magsisimula ang labanan. Lumipas ang oras bawat minuto. Maya-maya, dumilim ang langit nang lumipas ang araw ng hindi maganda. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapakita si James. Nawalan ng pasensya si Yorick matapos maghintay buong araw. Tumingin siya sa paligid at sinabing, "Lahat, hindi ko sinasadyang umiwas sa laban. Pero buong araw akong naghihintay pero hindi pa rin nagpapakita si James. Dahil hindi nangyari ang laban dahil sa kawalan niya. Ako ang panalo bilang default." Umalangaw-ngaw sa hangin ang malinaw niyang boses. Matapos ang kanyang anunsyo, hindi na nagawang tumayo ni Thea. Tumalon siya at lumipad patungo sa malayong tuktok ng bundok. "Ipaglalaban kita." Umalangaw-ngaw ang ni Thea sa paligid bago siya nagpakita ng boses. Sa susunod na sandali, nagpakita siya ng 10,000 metro ang layo mula kay Yorick. Napatingala siya sa langit at tumingin kay Yorick mula sa malayo. "Haha!" Napangiti ng mahina si Yorick at sinabing, "Sino ka? Ano ang meron sa mga tao sa Earth? Sa tingin niyo ba kahit sino lang ang makakalaban sa akin? Well, dahil mayroon kang lakas ng loob na hamanin ako, kailangan kong tanggapin. Ayokong isipin ng iba na natatakot ako sa iyo." Kabanata 2758. Isang buong araw na hinintay ni Yorick si James at ayaw na niyang maghintay pa. Akmang aalis na siya, nagpakita si Thea at hinamon siya. Sa totoo lang, nagmamadali si James pero may nasasagasan sa daan. Kung hindi dahil sa taong ito, humarap na siya sa laban. Pagkaalis ni James sa Mount Tai, dumiretso siya sa Mount Bane. Gayunpaman, siya ay hinarang ng isang babae sa ilang sandali matapos simulan ang kanyang paglalakbay. Ang babae ay may mahabang itim na buhok at naka-hover sa hangin sa isang willowy white dress. Nakatalikod siya kay James kaya hindi niya nakita ang itsura nito. "Sino ka?" Napatingin si James sa babaeng nakaharap sa dinadaanan niya. At nagsalubong ang mga kilay nito. Dahan-daang tumalikod ang babae at ipinakita ang sarili sa kanya. "Ikaw si..." Laking gulat ni James nang makita ang babae. Maxine, bakit ka nandito? Saan ka nagpunta nitong mga taon?" Ang babae ay walang iba kundi si Maxine na nawalang maraming taon na ang nakakaraan. Lumutang si Maxine sa ere at binigyan ng tingin si James ng pananabik. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at damaloy sa kanyang mukha. Naaalala niya pa rin ang lahat ng nangyari sa nakaraan kahit na lumipas ang maraming taon. Sa kanyang pagsisikap na pakasalan si James, banihag niya si Winnie at pinilit itong kunin bilang asawa. Ang kanyang mga aksyon ay resulta ng pagkamatay ni James sa mga nakaraang taon. "Kay, naiinis ka pa ba sa akin sa ginawa ko?" Nanginginig ang boses ni Maxine habang nagsasalita.
Marahang umiling si James at sinabing, "Maraming taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Inilagay ko na ang mga bagay sa likod ko. Nasaan ka na ba nitong mga taon? Bakit hanggang ngayon wala akong narinig mula sa iyo?" Lumapit si Maxine kay James at tumayo ng ilang metro ang layo sa kanya. Ito ay isang napakahabang kwento. Naalala ni Maxine ang lahat ng nangyari nitong nakaraang taon. After a while, she explained, "A few years after you died in Floret Palace, may post na parang ginawa mo sa Martial Arts Forum. Noon, nasa Kensington pa ako nang makita ko ang post. Para malaman kung ikaw ba talaga. Pumunta ako sa Mount Bain. Gayunpaman, nahuli ako nang makarating ako sa Mount Bain at dinala sa Demon Realm." Si James ay matamang nakikinig. Patuloy sa pagkukwento ni Maxine. "Blessing in disguise pala. Matapos akong dalhin sa Demon Realm, nakatanggap ako ng mahusay na patnubay at nilinang ang isang kahanga-hangang demonic body. Pagkatapos noon, naglakbay kami ng aking guro sa malawak na universo upang mahanap ako ng isang pambihirang Yogacara. Kamakailan lang ay bumalik ako sa Earth." Maikling inilarawan ni Maxine ang kanyang mga karanasan sa paglipas ng mga taon. Huminga ng malalim si James matapos marinig ang sinabi ni Maxine. Hindi niya akalain na ganito pala ang pinagdaanan ni Maxine. "Sino ang kumidnap sa iyo sa Demon Realm?" tanong ni James. Sinabi ni Maxine, "Ang iyong mabuting kaibigan, si Marcelo, na siya ring kabataang may bahay ng Azurin Clan." Marcelo. Napapanganga si James sa gulat. Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, "Hindi ko siya sinisisi. Gaya ng sinabi ko, ito ay isang pagpapala. Kung hindi niya ako dinala sa Demon Realm, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Nga pala, gusto ka ng teacher ko. Ang iyong guro." Hindi makapaniwalang sabi niya, "Sundan mo ako." Pero, nag-alinlangan si James at sinabing, "Hindi ako makakasama sa iyo ngayon. Pumayag ako sa isang duel kay Yorick ngayon." Sabi ni Maxine, "Sabi ng teacher ko, hindi ka kakampi kay Yorick sa kasalukuyan. Kung bulag kang sumugod sa labanan ngayon, mamamatay ka." Hindi garantisado iyan. Nagtiwala si James sa kanyang sarili matapos malaman ang curse magic. Sa kanyang mga mata, nakatayo siya ng 50% pagkakataon laban kay Yorick. Hinikayat siya ni Maxine, "Come see my teacher." Hindi ito magtatagal. Kabanata 2750. After briefly mulling it over, James said, "Kung ganon, let's go." Dinala ni Maxine si James palayo sa isang bulubundukin kay Saul. Ang bulubundukin ay lumitaw sa Saul. Mayroon itong masaganang espiritual na enerhiya at isang mapang-akit na kapaligiran. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at nakaupo sa tuktok ng bundok. Sa pagdating, napansin ni James ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa harap ng kahoy sa bahay. Nakasuot siya ng itim na damit at tumutugtog ng plauta sa kanyang kamay. Isang melodic tune ang nagmula sa plauta. "Sir." Matapos dalhin ni Maxine si James sa kahoy na bahay, magalang niyang hinarap ang medyo may edad na lalaki. Tumingin si James sa lalaki at naisip, sino ang lalaking ito? Huminto sa pagtugtog ng plauta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at casual na inilagay ito sa mesa sa tabi niya. Tumingin siya kay James at tinuro ang upuan sa tabi niya habang sinasabi, "There's no need to impose yourself. Have a seat." 2/3. Umupo si James at tinitigan ang medyo may edad na. Maya-maya, nakilala niya ang lalaking nasa harapan niya. Nakita na niya ang taong ito noon pa. Noong una siyang dumating sa Demon Realm. Tatlong walang katulad na powerhouse ang nag-aaway sa sword energy ng Ancestral Sword Master. Sa huli, pumasok si Sophie para tulungan siyang talunin sila gamit ang 3,000 cultivation arts. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay isa sa tatlong tao noon.
Hindi inaasahan ni James na ang guro ni Maxine ay napakalakas at isang powerhouse ng Demon Realm. Nahulaan niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay dapat na isang nakakatakot na powerhouse mula sa Azurin Clan. James. Right. Marami akong narinig tungkol sa iyo sa nakaraan. It's nice to finally meet you today. Tumingin si Kylam kay James na may kontentong tingin at sinabing, "Mas maganda ka pa sa inaakala ko." Nahihiyang ngumiti si James at sinabing, "You flatter me, sir." Nakangiting sabi ni Kylam, "Humiling ako na makita ka dahil gusto kitang makilala. At dahil din sa nalaman ko tungkol sa pakikipaglaban mo sa kababalaghan." Umupo si James at tinitigan ang medyo may edad na. Maya-maya, nakilala niya ang lalaking nasa harapan niya. Nakita na niya ang taong ito noon pa. Noong una siyang dumating sa Demon Realm. Tatlong walang katulad na powerhouse ang nag-aaway sa sword energy ng Ancestral Sword Master. Sa huli, pumasok si Sophie para tulungan siyang talunin sila gamit ang 3,000 cultivation arts. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay isa sa tatlong tao noon. Hindi inaasahan ni James na ang guro ni Maxine ay napakalakas at isang powerhouse ng Demon Realm. Nahulaan niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay dapat na isang nakakatakot na powerhouse mula sa Azurin Clan. James. Right. Marami akong narinig tungkol sa iyo sa nakaraan. It's nice to finally meet you today. Tumingin si Kylam kay James na may kontentong tingin at sinabing, "Mas maganda ka pa sa inaakala ko." Nahihiyang ngumiti si James at sinabing, "You flatter me, sir." Nakangiting sabi ni Kylam, "Humiling ako na makita ka dahil gusto kitang makilala. At dahil din sa nalaman ko tungkol sa pakikipaglaban mo sa kababalaghan ng mga Athuran." Si Yorick. Kilala ko ng husto si Yorick. At ang iyong mga kakayahan ay mas mababa sa kanyang kasalukuyan. Hindi nasisiyahan si James sa sinabi ni Kylam. Hindi niya akalain na mas mahina siya kay Yorick. James questioned him. "Paano mo malalaman na matatalo ako sa kanya?" Sinabi ni Kylam, "Maniwala ka sa akin. Nakilala ko na si Yorick noon at alam ko na ang kanyang lakas. Ngayong nakilala na kita, madali kong may kukumpara ang lakas mo sa isa't isa. Kaya nakikita ko na hindi kayo magkatugma." Para sa kanya, hindi sumagot si James sa pahayag ni Kylam. Nagpatuloy sa pagsasalita si Kylam. "I came to see you because I heard about your duel with him. To be honest, I'm hoping you'll win. I wanted to see you and give you some advice. Gusto mo bang bigyan ako ng payo?" Hindi makapaniwalang reaksyon ni James. "Tama iyan." Tumango si Kylam at sinabing, "Noon, kami ni Jacob ay matalik na magkaibigan. Alam na niya ang kanyang kapalaran at hinulaan niya na ang isang tao ay nakakuha ng kanyang demonic lotus sa palabas. Noon, pinasa niya sa akin ang isang set ng mga diskarte na ituturo ko sa mga taong nakakuha ng kanyang demonic lotus. Pagkatapos mong matutunan ang hanay ng mga diskarteng ito, magagawa mong kontrolin ang demonic lotus at ipamalas ang buong potensyal nito. Ang hanay ng mga diskarte ay tinatawag na 10,000 Demon Art." Si James ay patuloy na hindi nakaimik sa gulat. Alam ni Emperor Jacob na makukuha ng isang tao ang kanyang natal demonic lotus. At nag-iwan siya ng set of techniques para matutunan ko. Higit pa rito, alam din ni Emperor Jacob ang tungkol sa mga aksyon ng Lord of the Human Realm. Xandros Tigan. Baka alam din ni Kylam ang mga pangyayaring ito. Noong nakaraan, inatake ng Demon Realm ang Earth. At ang Azurin Clan at Hedin Clan ang pangunahing instigator. Matapos malaman ito, naghinala ngayon si James na may higit pa sa desisyon ng mga demonyo na sumalakay sa Earth. Gayunpaman,
Ang lahat ng mga bagay na ito ay masyadong abstract. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya lubos na maunawaan ang mga ito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sabi ni James, wala akong oras para sanayin itong 10,000 demon art ngayon. Kailangan kong labanan agad si Yorick. Ni Kylem, hindi ito magtatagal. Dapat ay maiintindihan mo ito sa loob ng ilang araw. Pagkatapos mong makabisado ang 10,000 demon art, magagawa mong i-activate ang tunay na kapangyarihan ng demonic lotus. Delaying the fight for ang ilang araw ay hindi dapat maging isang malaking issue. Nag-isip sandali si James. Nagpasya siyang manatili at magsanay ng 10,000 demon art at dagdagan ang kanyang pagkakataong manalo sa laban. Pagkatapos niyang magkaroon ng pangunahing pag-unawa sa mga diskarte, siya ay nagmamadali sa Mount Bane upang labanan si Yorick. Kabanata 2760. Dahil sinundan ni James si Maxine para makipagkita kay Kylem, nahuli siya sa laban nila ni Yorick. Nang makitang hindi nagpakita si James, kinuha ni Thea ang sarili na lumaban sa kanyang lugar. Lumipad si Thea sa kalangitan at humawak sa malevolent sword. Nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa lakas ni Yorick at alam niyang ang kanyang kalaban ay isang sage sa ika-10 yugto. Gayunpaman, hindi rin siya mahinang tao. Bago umalis sa Demon Realm, naging sage na siya. Ang Empyrean spiritual energy sa Demon Realm ay mas malakas kaysa sa Earth. Matapos ang pakikipagsapalaran at pagsasanay sa Demon Realm sa loob ng maraming taon, naabot na niya ang ika-9 na yugto ng Sage rank. Bukod pa rito, kailangan niyang maabot ang tuktok ng bawat yugto upang masira ang Elysian Seal sa kanyang katawan. Kaya, siya ay isang yugto lamang na mas mababa kaysa kay Yorick. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin. At ang malevolent sword ay kumikinang na may itim na sword energy. Sa sandaling iyon, ang enerhiya mula sa kanyang katawan ay lumakas at nagiging sanhi ng pagkadilim ng paligid. Noong una, hindi sineryoso ni Yorick si Thea. Gayunpaman, nagulat siya matapos maramdaman ang enerhiya na nagmumula sa kanya. Lumiwanag ang kanyang mukha, at sinabi niya, I underestimated you. I wasn't expecting you to have such strong energy. You're a worthy opponent. Bago tayo lumaban, may tanong ako sa iyo. Tumingin sa kanya si Thea at tinanong. Ano ang tanong mo? Tanong ni Yorick. Sino ka? Si James lang ang alam ko. Ang nag-iisang tao sa Earth na karapat dapat tawaging powerhouse. The other humans here are just a bunch of weaklings. Kailan nag-exist ang isang tulad mo sa Earth? Makapangyarihan si Yorick, at nararamdaman niya ang cultivation rank ni Thea. Talagang karapat dapat si Thea na tawaging isang kababalaghan dahil nagtataglay siya ng enerhiya sa kanyang cultivation rank. Mabagal na sagot ni Thea. My name is Thea Callahan, I'm James' wife. Nakangiting sabi ni Yorick. Si James sure ang swerte. Pagkatapos magsalita, sinenyasan ni Yorick si Thea na mag-first move. Sige lang. Hindi nagsayang ng oras si Thea. Itinaas niya ang malevolent sword. At damaloy ang itim na sword light. Dumiretso sa bundok na kinatatayuan ni Yorick. Nanatiling kalmado si Yorick. Nanigas ang katawan niya. At nawala siya. Ilang sandali pa. Nagpakita siya sa langit at madaling nakaiwas sa atake ni Thea Boom. Ang itim na sword light ay bumagsak sa bundok, na naging sanhi ng pagbagsak nito kaagad. Sa normal na mga pangyayari, ang mga sage ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang kapaligiran kung sila ay sasali sa labanan. Sa kabutihang palad, ang Mount Bane ay kung saan matatagpuan ang selyo ng human realm. Kaya, ang Mount Bane ay unti-unting naging isang lubhang matatag na rehiyon sa Earth sa paglipas ng panahon. Bilang resulta, ang mga makapangyarihang sage ay hindi kayang magdulot ng malaking pinsala sa loob ng teritoryo ng Mount Bane.
Inilagay ni Thea ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang pag-atake ngunit isang bundok lamang ang nawasak. Gayunpaman, nakakatakot ang pinsalang dulot niya. Ang mga cultivator na hindi nakaabot sa sage rank ay halos hindi makayanan ang isang malaking bato sa Mount Range kahit na sila ay lumabas ng todo. Gayunpaman, binasag ni Thea ang isang bundok gamit lamang ang isang sword light. Ang lakas niya ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Maraming mga kahanga-hanga mula sa buong universo na nano ng labanan ang nagulat na ipinakita ang lakas ni Thea. Sinabi ba niyang Thea Callahan ang pangalan niya? She's James' wife. Right. Mukha siyang siraulo. Nagiging interesante ang laban na ito. Sa una, walang optimistic tungkol sa mga posibilidad ni Thea. Akala ng mga kahanga-hangang tao mula sa buong sansinukob ay napagpasyahan na ang labanan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng kanilang mga ekspresyon matapos makita ang lakas ni Thea. Kawili-wili, let's see kung gaano kayang i-push back ni Thea si Yorick. Magiging kapana-panabik kung maaari niyang pilitin siyang gamitin ang kanyang anyo ng pakikipaglaban. Marami sa mga prodigy ang natuwa nang mapanood ang laban. Samantala, tuwang-tuwa din ang mga tao nang makita kung gaano kalakas si Thea. Sa di kalayuan, si Yorick ay nakahover sa ere habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Napanatili niya ang kalmadong kilos habang nakangiti. You're quite strong. It's no wonder you dared to challenge me.